Ito'y kinatatakutan ng Estados Unidos at ni Trump, itong pagsara ng Straits of Hormuz. Ang Iran po ay nag-anunsyo ng selective embargo, selective control dyan sa Straits of Hormuz. At pipigilan nila ang mga shipping ng Amerika, Estados Unidos, Israel at yung mga kaalyado France, Germany, and Britannia. Pero yung mga transport ng langis ng China ay pagpapatuloy po nila at dun sa ibang mga bansa. So yan ang geopolitics behind this, no? But so far may desisyon ng Iranian parliament na isara na po ang Hormuz, but the Supreme Council ay hindi pa po ginagawa yan. Of course, that is one of the bargaining chips at naghabol po si Marco Rubio, US State Secretary sa China, na pakiusapan ng China na pakiusapan ng Iran, huwag sarahan ng Straits of Hormuz dahil po yun na nga, bakal magdoble from $80 to $90 per barrel ngayon to 130, 140, 150 pag sinara po yan. And yung midterm elections naman ni Trump, yung self-interest ni Trump, matatalo siya ng Democrats kasi tataas ang inflation ng Amerika and malaking dagok yan sa consumer ng Amerika who will be voting against the Republican government. Basahin ko lang yung naging Yes. opisyal na pahayag ni US President Donald Trump, no, sa kanyang social media account sa Truth Social. And I quote, "Congratulations to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now when Israel and Iran have wound down and completed their final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended officially. Iran will start the ceasefire, and upon 12 hour, Israel will start the ceasefire, and upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called, quote-unquote, the 12-day war. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world." Donald J. Trump, President of the United States of America, posted ito Philippine time kaninang 6:02 ng umaga, Kamentong. Yes. Kaya po magandang balita po yan, but we still have to wait for confirmation from Iran and Israel para maging sigurado po yan, dahil alam po natin, tawag ko na kay Mr. Trump ay Mr. Trumpo. Paikot-ikot yan, spin ng spin yan. Pag may babangga ay tatalsik, mababangga naman sa kabilang panig ay tatalsik na naman. Kita po natin ang bilis-bilis niya mag-flip-flop at magbago. Nung nakaraang 2 araw lang ay kalaban niya ang Iran. Ngayon kinocongratulate niya ang Iran para dito sa peace talk. So maghintay pa po tayo ng ilang oras ng mga reaksyon naman ng Iran at iba pa. Which I don't think Iran will have a clear announcement, but nanahimik lang Iran. Pero ang magiging signal ng Iran, wala nang susunod na pagbobomba. At tutuloy na siguro ang usapan ulit. Ang Russia din po kasi sa likod ay nagtatrabaho po para maayos ito. Kailangan importante lang malinaw ko po, pag sinasabi kong drama, hindi po lang drama yan. Drama nga, parang signaling, itong gagawin namin. Hanggang saan kayo? Anong sagot nyo? Sumagot ang Iran. Ang reaksyon ni Trump ay seryoso pala itong Iran at hindi biro to, hindi natin kaya to. Which is actually true. Hindi din kaya ng Estados Unidos ang Iran, lalo na desidido ang populasyon, desidido ang buong bansa. And so far
this is the happy ending stage, but we will see in a few more hours kung saan pupunta po ito. Kabilang din sa naging banta po, no, possible ng Iran, kung magkaroon pa talaga tumindi ang tensyon, no, dyan po sa gitnang silangan ay yung pagsasara ng Strait of Hormuz, kung saan sinasabi na at least 20% ng global liquid natural gas dumadaan po dyan, no? Kabilang na yung mga oil exports mula sa Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, UAE. So basically mga Middle Eastern countries na merong langis, diyan po dinadaan. At kung sakaling tumindi ang tensyon at yan ay mapapasara, hindi pa nga napapasara yan na Kamentong, meron na tayong more or less 4 pesos or 5 pesos Yes. na price increase sa mga produktong petrolyo natin, asahan pa natin na magiging malubha ang epekto niyan indirectly talaga dito sa Pilipinas. Yes, kaya po kailangan na tayo magtulungan po at ating udyukin ng ating gobyerno na tumulong dito sa peace talks between Israel, Iran, and the US. Ang actual po magkalaban po dyan ay hindi po Israel at Iran, but Israel and the US. No? Kunwari lang po ang US na third party. But yung US deep state po ang talagang kalaban po dyan ng Iran, ng Russia at ng China. At dapat kalaban din po natin yan dahil po yan ang nagpipigil po sa pag-unlad ng mundo para manatili ang kontrol ng kanluran. Ay palubog na po talaga sila. At ito'y kinatatakutan ng Estados Unidos at ni Trump, itong pagsara ng Straits of Hormuz. Ang Iran po ay nag-anunsyo ng selective embargo, selective control dyan sa Straits of Hormuz. At pipigilan nila ang mga shipping ng Amerika, Estados Unidos, Israel at yung mga kaalyado France, Germany, and Britannia. Pero yung mga transport ng langis ng China ay pagpapatuloy po nila at dun sa ibang mga bansa. So yan ang geopolitics behind this, no? But so far may desisyon ng Iranian parliament na isara na po ang Hormuz, but the Supreme Council ay hindi pa po ginagawa yan. Of course, that is one of the bargaining chips at naghabol po si Marco Rubio, US State Secretary sa China, na pakiusapan ng China na pakiusapan ng Iran, huwag sarahan ng Straits of Hormuz dahil po yun na nga, bakal magdoble from $80 to $90 per barrel ngayon to 130, 140, 150 pag sinara po yan. And yung midterm elections naman ni Trump, yung self-interest ni Trump, matatalo siya ng ng Democrats kasi tataas ang inflation ng Amerika and malaking dagok yan sa consumer ng Amerika who will be voting against the Republican government. Opo, and dito naman tayo sa naging pag-atake po ng Iran sa base militar di umano ng Estados Unidos dyan po sa Qatar. Maari din itong maging senaryo po, no, kung sakaling lumala din itong sa rehiyon po natin dito sa Pilipinas, sa Asia po. Dahil, di ba, yan yung lagi nang nababanggit dahil nga meron din pong base militar ang Estados Unidos dito in form of EDCA. So maaring ganun din yung senaryo na hindi direkta si Iran rumesbak sa Estados Unidos doon sa kanilang mainland, kundi dito sa malapit sa kanila sa Qatar, Kamentong. Yes, exactly. Yan ang role ng mga vassal states, yung mga nagpapaalipin ng mga bansa po sa Amerika. Sila po ang spearhead, sila po ang base militar, unsinkable aircraft carrier tulad ng Pilipinas, at sila ang unang magiging target ng retaliatory strikes ng kalaban ng Estados Unidos kasi hindi po talaga pumiprente ang Amerikano at tinutulak po nila yung mga proxies nila sa mga bansang yan. Si Zelensky sa Ukraine, kawawa po yan, may nakataning na ang pagbagsak ni Zelensky. Ganyan din po si Netanyahu. Nakataning na po ang kanyang political life at baka pati kanyang buhay. No? Yung dalawang yan. Eventually dito din sa Pilipinas yan ang magiging issue. Kaya po tinutulak ng Amerikanong Typhoon missiles and Nemesis missiles, dagdag na F-16, FA-50 sa ating armed forces. Anong pakay nun? Anong layunin nun? Kundi
tayo ay prime para sa bakbakan. Tapos bibitawan po din tayo at the end. Kaya po, the earlier we let go of that relationship and go back to neutrality and independent foreign policy, the better for the country. Alright. Kamentong, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, I would encourage ang ating mga mamamayan na maging interesado po sa international affairs kasi po tayo ay medium power lang po. We are not a superpower or a major power. Hindi po maiwasan na tayo ay ma-influensyahan at madalas ay mamanipulahan po ng major powers, lalo na yung traditional colonial powers tulad ng Estados Unidos. Yan po ay talagang nakikita nating malinaw na labanan sa local politics natin. Ang laban ni Presidente Duterte at ni Sara Duterte ay para sa independent foreign policy. Ang laban po nila BBM po ay laban ng Amerikano. Kung anong utos ng Amerikano. Sila Tariela, sila Carpo, yun po ang kanilang ginagawa para sa Amerikano. Gatungan po tayo para tayo magalit sa isang bansa dito sa major power sa Asia para yan po naman ay makalaban po natin in behalf of the United States of America.